morning. Let's talk about the ending of intercession, okay, the beginning of judgment. Okay, so ito yung ating subject sa umagang ito na gusto kong i-approach po nating lahat. Salamat at meron po tayong mga kapatid na kasama ngayon. Ina-appreciate po natin yung kanilang mga presensya. Si Brother Paul. Tumayo ka nga, Brother Paul. Ayan. Yan na po yung ito na po yung kanyang huling pasyal siguro dito na single kasi siya po ay mag-aasawa na sa susunod na buwan. Ayan. So congratulations, Brother Paul. At ganun din kay Brother JP sa Taytay, sa OWC. Okay? Praise the Lord. At kasama natin mga kapatid si Brother Dalom ngayon. Sa Nabua naman yan. Baka meron po sa inyong malapit sa Bicol. Ayan. Siya po ay pag-pray po natin na maging maayos yung kanyang gagawing schooling. Kasi kailangan po niya sa promotion para tumaas yung kanyang ranggo sa barko. So, i-commit natin sa Lord lahat ng mga ito at magiging maayos po. Okay, so let's go to our subject this morning, Revelation 5, 6, and 7. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Verse 7. Tingnan po ninyo yung lamb. Okay, he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. So gusto ko lang i-simplify mga kapatid yung interpretation sa scripture na binasa po natin. Gusto ko lang makita na ang aklat ngayon ay nasa kamay ng Lamb, the High Priest. No other than the Lord Jesus Christ. So, ang redemption ay 3 parts. Ang redemption niya, yung pinaawit ni Brother Adams kanina, He purchased us at the cross of Calvary. So yun ang first part ng redemption, purchase. And then, lahat ng kanyang binili sa 7 church ages from Ephesus hanggang Laodicea, now, nag-intercede naman siya. So, pinagpipray niya sa loob ng 7 church ages, lahat ng kanyang binili doon sa krus. Yung iba kasi hindi pa nagmamanifest, pero bayad na po sila. And ang last part ng redemption ay walang iba kundi ang claiming. Yung purchase, yung intercession, at saka yung claiming. Upang lahat ng kanyang binili na in-intercede niya sa church ages, isang araw ay kanyang kukunin at kanyang i-claim. Kaya sabi diyan sa verse 7, yung aklat na naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng kanyang tinubos. Okay, na kanyang pinag-pray during the 7 church ages, isang araw ay kukunin niya po sila. Okay, physical, meron pong rapture na magaganap, and we believe there's going to be a gathering in the air. So ngayong umaga, intercession is coming to a close. At ang judgment, mga kapatid, ay naririto na. So, pinagsamang intercession at saka judgment yung ating subject ngayong umaga. Patapos na yung intercession kasama ang mercy. Hindi pa tapos, pero patapos na siya. At wag nating isipin na ang judgment hindi pa nag-uumpisa. Yes, hindi pa siya nag-umpisa in full scale, pero meron na po tayong nakikita na judgment sa kalagitnaan po natin. Okay, dito sa mundong ginagalawan natin. Okay, so look at verse 7 para hindi po tayo mawala. Yung aklat ay nasa kamay ng high priest. So ano ang nasa kanang kamay ng high priest? It is a book. Okay, punta tayo sa Revelation 6 verse 1. Kasi hawak po niya yung aklat, ang sabi ng 1, and I saw when the Lamb opened one of the seals. And I heard as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, come and see. So, nasa kanang kamay niya yung aklat at binubuksan niya isa-isa. Shall we say amen? From the first hanggang doon sa 7th seal. At nakita ito ni John in symbol form. Kaya hindi pa ito na-interpret.
Ang mag-i-interpret ay pagdating ng Revelation chapter 10. So yung 7 seal na book, ito ay bubuksan, gaya ng lagi nating naririnig, sa Revelation chapter 10. I mean, yung interpretation. Pero yung symbol, ando doon na sa chapter 6 pa lang. So, look, para hindi po tayo mawala ulit, okay, first, the book was in the hand of the high priest. And then Jesus, the Lamb, okay, siya yung offerer at saka offering. At the same time, the high priest and the sacrifice, ang ginawa niya, binuksan niya yung aklat. Inireveal niya yung hiwaga. Okay? Punta tayo sa Revelation chapter 8, verse 1 hanggang 2. And when he had opened the seventh seal, now there was silence in heaven about the space of half an hour. So, hindi yan earth, that is heaven. So, the angels stopped harping. Okay? Yung 4 beasts stopped worshiping God. Ang 24 elders, kasama lahat ng heavenly hosts, na araw-gabi, kahit walang gabi, sa langit ay nagsasabi, Holy, holy, holy to Him, which is to come, di ba? Which was and is to come. Now, they stop worshiping because something happened. Yung sinasamba nila ay pumunta sa dimension ng time. Okay? At pagkatapos, nagkaroon ng silence sa langit, nagkaroon naman ng ingay sa lupa. Hindi po pwedeng walang ingay kapag ang Diyos ando doon. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah. Basta't nandoon ng Panginoon, merong activity na lagi nagkakaroon ng ingay. Ano ang ingay na lumabas sa lupa, hindi sa langit? Ano po? Now, ito ay kulog, 7 kulog, sabay-sabay. Okay, let's move on. Now, verse 2. And I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. So, ano ang kasunod ng 7 seal ng 8:1? Tingnan ninyo. Okay, pagkatapos ng 7 seal ng 8:1, okay, ay magkakaroon ng tunog ng 7 trumpets. Okay, binigyan po sila ng 7 trumpets. Tapos sa verse 3, and another angel came and stood at the altar having a golden censer. Nakita ninyo yung verse 3? Yung verse 3 na yan ay same angel na meron pong hawak na book. The mighty angel with an open book. Okay, Revelation 10:1 at saka 2. Now, siya rin mga kapatid itong tinutukoy dito sa verse 3. An angel stood at the altar having a golden censer. Ano ang gold? Ang gold, hindi lamang deity, okay, symbol din ito, mga kapatid, ng judgment. Parang brass. Kung silver, redemption. Kaya kapag sinabi mo, mga kapatid, na silver bowl, redemption yon kay Joseph. Pag sinabi mo, mga kapatid, na golden bowl, ito naman ay judgment. Pero ito, makikita po ninyo, okay, sa kanyang kamay, ay merong gintong suuban. Ito ay instrument na isang tao lang ang merong hawak o kaya gumagamit. Hindi ginagamit ng isang propeta o kaya ng isang guro. Ang gumagamit lang po nito ay yung high priest. A censer is used by the high priest. At itong high priest na ito, tingnan ninyo maigi, kanina sa kanyang kamay ay aklat yung hawak-hawak, pero ngayon yung aklat ay naging golden censer. Okay, tuloy po natin ang pagbasa dyan sa verse 3. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense. Hindi po kulang. Hindi po kaunti. That he should offer it with the prayers of all saints. So ito ay si Christ. Pakinggan ninyo maigi na meron siyang hawak na suuban. At yung suuban na yon, o kaya sa English ay censer, nilagyan ng maraming insenso, hindi kaunti.
Bakit? Kasama yung insenso mo dyan. Yung insenso sa panahon ni Paul, Irenaeus, Martin, Columba, okay, mga insenso sa panahon ni Luther, Wesley, Pentecost, at saka sa panahon ng Bright Age, pinagsama-sama, inilagay doon sa suuban. Kaya ang daming insenso, it represents our prayers and worship. Tuloy po natin. There was given unto him much incense that he should offer it with the prayers of all saints. Tama ba yun? Okay? With the prayers of all saints upon the golden altar which were before the throne. All saints. Okay, lahat ng panalangin, lahat ng ng pasasalamat, okay, lahat mga kapatid ng intercession, ang ginagawa ng Panginoon, now ito ay kanyang sinusunog upang maging mabango na samyo sa harapan ng Diyos. Shall we say amen? So, merong mga messengers diyan, at sa bawat panahon nila ay may mga overcomers, at lahat po sila ay may mga panalangin at pagsamba. Yan yung mga insenso sa harap ng kapatid ng Diyos. At sa dambana ay sinunog. Itong mga kamangyan nito ay sinunog ng anghel. Now, may mga prayers tayo at saka may mga prayers sa Ephesian age. May prayers din si Jesus, may prayers, mga kapatid, si Luther. Okay, pero ang sabi ng Bible dito, ito ay i-offer niya upang lahat ng prayer ng mga banal ay totally ipagkaloob ng Diyos. All of them, from Paul hanggang kay Wesley, hanggang kay Brother Branham, all of them are looking after resurrection. Okay, hindi naman ibig sabihin, Pastor, kailangan ko ng magandang damit. Okay, well, that's also a prayer. Pero yung prayer of all ages ay yung prayer, mga kapatid, na sabi ni Brother Branham, I want to see Jesus. Okay, gusto kong makita yung Panginoon na siyang tumubos sa akin. Okay, prayer for resurrection. Now, one day, now this will be given to us. Shall we say, praise the Lord? Tuloy natin sa verse number 4 para makapag-umpisa na po tayo. And the smoke of the incense, habang ito ay sinusunog ng anghel, which came with the prayers of the saints, ascended up before God out of the angel's hand. So, kinakailangan, mga kapatid, na habang nagsusunog ka ng kamangyan, you are not doing that without sacrifice. Kasi ang pagsusunog ng kamangyan sa templo ay 9 a.m. at saka 3 p.m. And as the ordinary priest, okay, every morning at 9 a.m., okay, burns the incense. Okay, doon sa labas naman ay pinapatay yung hayop. Pagdating ng 3 in the afternoon, papasok uli sa holy place yung ordinary priest at siya ay magsusunod ng insenso doon sa altar of incense. Pero sa labas ay may pari naman, mga kapatid, na pumapas lang sa isang tupa. Because incense and sacrifice, o kaya yung prayer at saka sacrifice, they always go hand in hand. Hindi pwede puro prayer lang, pero walang sacrifice. Hindi pwedeng sacrifice walang prayer. Ang ibig sabihin, worship God in spirit and in truth. Hindi pwede pagpupuri, umaga, hapon, gabi, pero walang revelation ng word. Hindi rin naman po pwedeng ang daming revelation ng word, wala namang prayer and worship. So, your prayer and worship, okay, must be connected with the sacrifice. Kasi kung ang prayer at saka worship ay hindi kumo-connect doon sa sacrifice, hindi pakikinggan ng Diyos itong prayer mo. Pero yung prayer of the ages, ang tagal, mga kapatid, na didinggin ng Diyos yan. Bakit? Hindi pa kumo-connect ang prayer nila, okay, doon sa sacrifice. I'm going to give you a very quick illustration. Ang tagal ng prayer ni Zacarias para sa anak. Araw-araw, gabi-gabi. Pero nung siya, mga kapatid, ay nautusan na magbaburn ng incense, okay, habang nagsisindi si Zacarias ng insenso, it represents his prayer. Alam ko, mga kapatid, sigurado na kasama sa prayer request niya magkaroon siya ng anak. Now, sumasabay naman na pinapatay yung kordero sa labas. Shall we say amen? Kaya kailangan ng kordero sa ating panahon.
Okay, kinakailangan ng lamb sa ating panahon. Okay, yung kordero na magbubukas ng aklat. Para yung prayer natin, connected doon sa kordero, at ang mangyayari, magiging mabisa yung panalangin natin, especially panalangin para mga kapatid sa resurrection. Okay? Pero matatapos ang panalangin at saka ang intercession. Verse number 5. And the angel took the censer. Ito gusto ko makita natin. Kanina, yung suuban o kaya censer, punong-puno ito ng insenso. Pero naubos na yung insenso, mga kapatid. Na-please na ang Panginoon. Gustong-gusto ng Diyos yung insenso. Napakabango ng insenso. Pero pinalitan ng anghel, ang sabi ng Bible, and filled it with the fire. Pinuno niya ito ng apoy. And cast it into the earth. Hindi sa heaven. Kasi yung insenso pumupunta doon sa langit. Pero pagkatapos gamitin yung suuban para umangat sa langit yung lahat ng mga insenso, nilagyan naman niya ngayon ng apoy at pagkatapos, ang sabi po ng Biblia, at ibinuhos dito sa lupa, kaya sa lupa yung apoy, sa lupa ang judgment. Tuloy natin, and there are voices. Tinig, ang ibig sabihin salita. Judgment is fixing to strike the West Coast. Kasi voice eh. Tingnan ninyo, and there are voices, thunderings, lightnings. Plural ang voice, plural ang thundering, plural ang lightning, and an earthquake, singular yung earthquake. It is 1964. Alaska earthquake. Hindi earthquakes, hindi. Sapagkat nung nagkaroon ng earthquake sa Alaska, ang sabi mga kapatid ng prophet, hallelujah, nagkaroon ng tinig. Now judgment is fixing to strike the West Coast. Nagkaroon din talaga ng thunderings at saka lightnings doon sa bundok. And there was a singular earthquake, 1964. Intensity 9.1. Judgment is striking the West Coast. At ang sabi ni Brother Branham, Alaska almost sunk. At nung narinig, mga kapatid ng mga kasama ni Brother Branham doon sa hunting trip, kung ano yung ipo-ipo, bakit kinakailangan, mga kapatid, na lahat ng mga, yung tapyasin, yung ulo ng bundok, sabi ni Brother Branham, Lord, pwede ko bang sabihin sa kanila? Sige na nga, sabihin mo sa kanila. Ano sabi ng Panginoon sa iyo, Brother Branham? Judgment is fixing to strike the West Coast. And 2 weeks or 2 days after March 27, 1964, it is a very great earthquake. So ano yung nakikita ninyo dyan sa verse na yan, dyan sa verse 5? Hanggang dyan sa diyan sa pupuntahan natin ng verse 6. Okay, the 7 angels which had the 7 trumpets prepared themselves to sound. No? Naghahanda na po sila na sila po ay hihihip sa kanilang mga pakakakang. Ibig sabihin, we are now seeing the end of intercession. At itong suuban ay wala ng insensong laman. Kung meron, mga kapatid, katiting na lang. Kung meron pang daragdag sa iglesia, mga kapatid, sabi ni Brother Branham sa church ages pa lang, kita natin hindi na lumalaki yung prutas. Pag naabot na niya yung maximum na laki, nagsishrink pa nga. Kasi hindi na siya lalaki. Okay, iimpis ng konti, papahinog pero. Ganyan ang iglesia ngayon. Okay? So, hindi naman masama mangaral at magkrusada. Kaya lang, pag ang approach natin, pangangaral, krusada sa plaza-plaza, hindi masama yun, mga kapatid. Great Commission yan eh. Kaya lang, dapat alam mo anong oras na. Di ba? Ito ay panahon, mga kapatid, na napatapos ang intercession at paumpisa ang judgment. So we are looking at the end of intercession. Kaya in the name of grace,
Kapag meron pang hindi lubusang naglingkod sa Diyos, mapasa tatay o kaya nanay po ninyo, akayin nyo po sila, hatakin na po ninyo sila. Sapagkat isang araw, kapag ito ay lubusang nagsara, kahit sino ay walang kakayahang magbukas. Amen. Hindi sa susunod na taon ang paglilingkod sa Diyos. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Okay, hindi kapag ikaw ay na-promote ang pagkakaroon, mga kapatid, ng pagpapakita ng katapatan sa Diyos. No, ngayon, kailangan magpakita ng katapatan. Patapos ang intercession at tayo ay papasok, mga kapatid, sa judgment. Okay. Now, gusto ko lang banggitin ang bagay na ito. Puntahan natin ang Revelation 22 verse 10. And he said unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. Malapit na ang araw, malapit na ang oras. He that is unjust, let him be unjust still. He that is filthy, let him be filthy still. He that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Kasi yung holy at saka righteous, mananatiling holy at saka righteous. Hindi magiging filthy and unclean. Kaya lang yung filthy at saka unjust, hindi rin maaari na magiging righteous at saka holy. Anong ibig sabihin ng verse 11? Okay? Is almost over. Kaya kung ano ang ipinapakita mo ngayon, yun ka. Ang tawag sa ating panahon ngayon ay manifestation o kaya manifesting time. Now, we are now manifesting what kind of seed we are. Kaya pag nagpapakita ka na ikaw ay banal, ikaw ay tapat, kapag nagpapakita ka, mga kapatid, na ikaw ay napakasinsiro, it's because we are now in manifesting time. Nagmamanifest na po ang bawat isa sa atin kung ano ang pagkakabinhi nating lahat. Hindi ito panahon ng iglesia ay nangangapa at nagdududa sa kanyang sarili. Sigurado siya kung ano ang binhi na kanyang tinanggap. Hindi lamang siya, mga kapatid, isang anak ng Diyos. Siya ay isang Diyos mismo sa lupang ito. At hindi ka lang anak ng tatay mo. Anak ka, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang iyong Ama. At hindi na uso ngayon, mga kapatid, kasi 2024 na yung tayo ay self-pity, ang liit ng pagtingin natin sa ating mga sarili, akala natin hindi tayo titino, akala natin tayo ay makalupa, tayo ay laging bumabagsak. Anak ka ng hari, kaya mo yan. Binihi ka ng Diyos. Hallelujah! Ang laki ng tiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah! At hindi mawawala ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa iyo. Now, para hindi ka maligtas at para hindi ka sumama sa pag-aagaw, kinakailangang talunin ng dyablo si Jesus. Hallelujah! Sapagkat ang pangalan mo ay nasa Lamb's Book of Life. Nasa aklat ng buhay ng kordero. Kinakailangan patayin muna ng dyablo ang kordero. Kinakailangan magapi muna niya ang kordero. Isang bagay na hindi niya po pwedeng gawin. Sapagkat sabi niya, ako ay namatay at nabuhay at buhay kailan paman. At pag ako ay buhay, buhay din kayo lahat. So paano natin masasabi na tayo ay babagsak? Paano natin masasabi na tayo ay mahina? Okay, hindi mahina ang mga anak ng Diyos. No, sila ay malakas. Lahat ng malakas magsabi ng praise the Lord. It's mindset all the time. It's mindset all the time. Pag inisip mo, paglabas ng bahay, Lunes, ikaw, mga kapatid, ay pupunta doon sa dagat at ikaw ay mangingisda. Sabi, akala ko mahuhuli. Konti lang, baka siguro isa, dalawa lamang na ang tilapia ang pwedeng mabingwit ko dyan sa ilog. Pag uwi mo, wala kang mahuhuli kahit isa talaga. Bakit? Hindi ka pa nag-uumpisa na judge na o binanggit na ng isip mo yung magiging resulta ng iyong paglaot. Pero tandaan mo kapag lagi positive ang sinasabi mo.
Amen. Ang salita ng Diyos, lagi tinatanggap ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay salita ng Diyos, lagi mong babanggitin at tatanggapin lagi yung salita ng Diyos. Amen. Basta't ikaw ay salita ng Diyos, tandaan po natin, magmamanifest ang salita ng Diyos sa buhay mo. Ang salita ng Diyos ay banal. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay makapangyarihan, di ba? Ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Okay, inihalimbawa ang salita ng Diyos sa isang binhi. Okay, napakaliit ng binhi, pero ando doon lahat ng potential. Pag itinanim ng isang magsasaka, hindi na problema ng magsasaka, paano magiging berde dahon nito? Paano magiging kulay brown naman ang tangkay nito? Paano magiging pula ang bunga nito? Okay, lahat ng katangian ando doon na sa napakaliit na binhi. Ang importante, mag-manifest lang sa tamang panahon. Kung paano ka magiging banal, hindi trabaho ng pastor. Kung paano ka magiging banal, trabaho ng Holy Spirit yan. Kumain ka lang, huwag ka mamroblema. Naku, pastor, paano kaya ako magkaroon ng wool? Kumain ka lang doon sa sabsaban. Pag ikaw ay tupa, magkakaroon ka ng wool. Di ba? Magiging natural. Ito ay kusa na lang nalalabas. You do not need to manufacture. Why? Because it is your second nature. Shall we say, praise the Lord? Now, tingnan ninyo maigi yung verse 11. Patapos na ang intercession. Okay, at ang lahat, mga kapatid, halos ay nakapasok na po dito sa daong ni Noah. Baka naman, yung huling pagong na lang ang inaantay nating dumating. Kasi ang ginawa ni Noah, parang nakikita-kita ko Okay, ang tagal talaga ng pagong. Hindi na makapagantay si Noah. Gusto na niyang pumasok. Pinuntahan na niya yung mga pagong binitbit. Dinala na lang niya doon sa loob. Pero kailangan, hindi po pwedeng maganap yung hula kapag hindi pupunta o darating yung pagong. Now look, ang sabi ni Jesus, pakinggan po ninyo, hindi niya sinabing, as it was in the days of Enoch. Nakita niyo yun? You go back to the Bible. Hindi sinabi ni Jesus, as it was in the days of Abraham, as it was in the days of Sarah, contemporary ni Lot, si Abraham at saka si Sarah. Di ba? Okay? Pero hindi sinabi ng Panginoon, as it was in the days of Enoch, as it was in the days of Jared. Hindi. Napaka-specific niya. As it was in the days of Noah. Sinabi niya sa panahon ni Noah. Sapagkat alam ng Panginoong Jesucristo kung ano ang kahulugan ng panahon ni Noah. Ang panahon ni Noah ay kagaya sa ating panahon. Kung saan isang araw ay ilalapat ng Diyos ang pinto at pag ito ay nakasara, hindi na po pwedeng buksan. Ang tagal na nakabukas, 120 years. Pero isang araw matatapos ang mahabang pasensya ng Diyos at kanilang makikita ang kasunod, ang bagsik at galit naman ng Diyos. Okay, gusto kong balikan ito. I'm very sorry, but let me go back to this. Okay, sa susunod na slide ay Revelation 10:4. Pakitingnan po natin yan, sis. Revelation 10:4. Ayan. When the seven thunders had uttered their voices. Alam mo, ang pitong kulog, tinig talaga Literal ba yun? Hindi literal na kulog. Pero liban sa mga hiwaga, tingnan niyo yung 10:4, yung tinig na yan, tao din yan. Alam mo ba kung kailan unang binanggit ang tinig ng Diyos? Ang sabi ng Bible sa Genesis chapter 3, at narinig nila ang tinig ng Diyos na naglalakad sa halamanan ng Eden. And they heard the voice of God. Okay, walking in the Garden of Eden. Isipin mo, tinig ng Diyos naglalakad. Akala ko ba boses yun? Hindi, Brad. Okay, that is God's person. Kaya tama si Brother Branham. Kapag ikaw ay babae at hindi pwedeng mangaral dito sa harapan, sa likod ng pulpito, pwede ka pa rin mangaral sa pamamagitan ng buhay mo. Sapagkat ang sabi niya, mga kapatid, yung buhay mo ay ito ay isang napakalakas na kulog sa mga tao. So, thunders.
And voices, tandaan natin, okay, ito ay pwedeng maglakad, okay, in the person of the bride. Look, I was about to write. I heard the voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, write them not. 5, and the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth, now lifted up his hand to heaven. Bakit nagtaas ng kamay sa langit? He is going to make an oath. Sabi ko nga sa inyo, uulitin ko lang, mali kapag yung Pangulo manunumpa sa isang kapitan gaya ng ginawa ni Noynoy Aquino. It's wrong. Pangulo ka ng Pilipinas, ako ay nanunumpa na aking gagawin o kaya tutuparin ko ang tungkulin ng isang Pangulo ng Pilipinas. Tapos mga kapatid, nandoon siya sa harap ng kapitan. Napaka-unbiblical. Kapag ikaw ay manunumpa, kinakailangan doon sa mas mataas sa iyo. Kaya lang, wala nang mas mataas sa Diyos. Kaya ang ginawa niya, nanumpa siya sa kanyang sarili. Okay? Look at 6. And swear by him that liveth forever and ever, who created heaven, the things that therein are, the earth, the things that therein are, the sea, the things which are therein, that there should be time no longer. Akala nila, mga kapatid, wala nang time. Millennium, may time pa po, may relo pa sa millennium. Basta may araw at gabi, may relo. Di ba? Okay, mauubos o matatapos ang 4 seasons after millennium. Pero ang ibig sabihin na, and time shall be no longer, ibig sabihin nito, and time shall be no more. Gumagawa siya ng isang sworn affidavit, kumbaga. Gumagawa siya ng isang sumpa, nanunumpa siya na hindi na magtatagal. Hindi na maglalaon, at hindi na rin mga kapatid magkakaroon ng anumang delay. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, magiging mabilis ang mga panahon. Matatapos ang panahon ng mga iglesia, okay, denominational time will be no more, pero hindi ibig sabihin wala ng tiktak ang orasan o kaya ng angrilo. Ang ibig sabihin, now, mamadaliin ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Tatapusin niya yung kanyang gawa. Ang mga tao na kanyang binibigyan, mga kapatid ng pagkakataon, kinakailangan samantalahin yon because time will soon be no more. Meron pa ba sa inyong hindi tumanggap sa Lord? Meron ba kayong anak na hindi pa nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon? Meron ba kayong magulang na hindi pa nakapakinig? Ikaw ay dumadalo ng gawain, Miyerkules, okay, Biyernes, o kaya Linggo. Paano yung mga magulang po ninyo? If you are concerned, kinakailangan you are going to act. Okay. Now, we will look at Matthew chapter 20 verse 1. Itatagalog po natin ito. Pakinggan po ninyong maigi. Okay. So, ito ay nasa gitna ng intercession at saka judgment. Ito yung nangyayari ngayon. Okay. Matthew 20 verse 1. Shall we say, praise the Lord? Sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sambahayan na lumabas pagkaumagang umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. At nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay isinugo niya sila sa kanyang ubasan. Nagkita sila alas 8 ng umaga. Yan ang Epeso at saka Esmirna, umagang umaga. Punta tayo sa verse 3. At siya ay lumabas ng malapit na ang alas 9, ikatlong oras. Alas 9 yun. At nakita ang mga iba sa pamilihan na nangakatayong walang ginagawa. Sinabi niya sa kanila, magsiparaon din naman kayo sa ubasan. Bibigyan ko kayo ng nasa katwiran. Nagsiyaon ng kanilang lakad sa ubasan. Mga bandang alas 9, alas 12. Anong ginagawa niyo? Nakatunga nga kayo dyan. Gusto niyo ng trabaho? O, hali kayo. Punta kayo doon sa ubasan. Sisweldohan ko kayo. That is Pergamia Church Age. Jump natin sa verse 5.
At lumabas siyang muli nang malapit na ang mga oras na ika-6 at ika-9 at gayon din ang ginawa. Lumabas uli siya magabandang 2:00 at 3:00. Sabi niya, gusto niyo ng trabaho? Kaysa naman sa nagkukwentuhan lang kayo dyan. Sige po, wala po kasing walang job vacancy. Sabi ng Panginoon, sige magtrabaho kayo doon. Susweldohan ko kayo mamaya. So, yan naman ang 4th, okay, o kaya ay 6H pala. Yan ang panahon, mga kapatid, ng Thyatira, Sardis hanggang Philadelphia. Punta tayo sa verse 6. Kita nyo, dapat minamaster nyo yung church ages, no? Because it helps in studying. 6. Lumabas siya ng malapit na ang 11 oras. Mag-aalas 5 na. 4:45 na siguro. Okay, nakasumpong siya ng mga iba na nakatayo. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo nakatayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? 7. Sinabi nila sa kanya, sapagkat sino may walang umuupa sa amin? Sinabi niya sa kanila, magsiparito din naman kayo sa ubasan. 11th hour, ang ibig sabihin ng 11th hour, ang 12 is 6. 11 is 5. Diba? Kasi ang trabaho ay magmula 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Pagdating ng 6:00, uwian na eh. Ito ang maswerte. Sapagkat mag-aalisin ko na-hire pa, Brad, ng arawan. Kaya ang sabi po ng Biblia, ang tawag sa kanila 11th hour. Tayo yun. Yan ang panahon ng Laodicea. No? Yung unang oras, yung 8:00 hanggang 9:00, sila Paul yun. Yung 12:00 hanggang 2:00, sina Luther yun. Isipin mo, tayo naman yung dito sa dulo. Kaya nung bigayan ng sweldo, alam mo kung sinong unang sinweldohan? Sila Paul. Sumunod, sina Irenaeus. Tapos, sa panahon ni Brother Branham, kaya nag-complain daw sa talinaga, itong mga nauna, Lord, tinawag mo kami 8:00. Bakit yun 5:00 dumating, parehas ang sweldo? Ang sabi niya, mga kapatid, bakit? Ano usapan natin? Sisweldohan ko kayo ng isang araw, buo yung sweldo. Yung nag-start ng 12:00, buo ang sweldo. Yung nag-start ng 3:00, buo ang sweldo. Pero yung ang kanyang paglilingkod, isang oras na lang, buo din ang sweldo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kahit sa anong panahon ka, parehas ang sweldo, resurrection ng sweldo. Pero hindi unang bubuhayin yung Laodicea. Alam nyo kung sinong unang bubuhayin, yung unang tinawag, kawawa naman talaga. Yung unang namatay, panahon ni Pablo, sila yung una, susunod panahon ni Irenaeus, sila na nahuli ay mauuna, yung mauuna ay mahuhuli. Yun ang sabi ng Biblia, sa order ng resurrection. Pero tayo tayo na tinawag sa panahon ng Laodicea, tayo mga kapatid ang pinakamaswerte. Bakit? Yung sweldo natin buo, kagaya sa panahon nila. So yan yung pagtawag. Let's go to the quote. Sabi ni Brother Branham, look, 7th seal. Did you notice, napansin nyo ba, the last angel's message, the trumpet sounds. The first angel's message, a trumpet sound. Second angel's, a trumpet sounded. When he sent it out, notice, when the seals were announced, they were all in one great divine thing to call out a group of people. There was one trumpet sound, 7 seals were broken. So tayo itinawag from Pentecostal age. Okay, 7th seal. Next slide. Being called from the Pentecostal age, okay, next slide, 38. Ano yan? Okay, yan, sige. Now, the 7th angel's message, tingnan po ninyo yan, is to open the mystery of the seals, calling the 11th hour Gentile workers to receive the same pay that the first hour workers got. So ito yung talinhaga kanina. Hindi ka nabuhay sa panahon na ang Biblia isinulat sa dugo ng mga martir. Isunulat, mga kapatid, dito sa pamamagitan ng dugo ng mga reformers. Pero, okay, yung panahon natin, we have all the comfort of technology. Pero isa lang yung magiging price. Isa lang yung ating magiging reward. Tuloy ko. Jesus taught it. He said, there was some people went into the harvest.
They were hired, and when they did, of early morning, they received a penny for the day. And then at noontime, someone else came in and went to work. And then at the 11th hour, that is the last hour of the day. So 11th hour, last hour ka na. Ibig sabihin, huling biyahe ka na. Nasa gitna ka ng intercession at judgment. So yamang kakaunti lang yung trabahong gagawin natin, samantalahin natin kasi ito naman ang magsasara ng panahon. Okay, intercession is about to end. And judgment in full scale is about to begin. Sabi diyan, someone come in, receive the same kind of pay that they did at the first hour of the day. Sabi niya, last hour. Okay, meron pa ba? Sa next slide. Recognize, ayan, sa the token. This is the great call. Dakilang pagtawag ng Diyos. O tinatawagan kayo ng Panginoon sa umagang ito. Yung hindi pa nabautismuhan in Jesus' name. Ako hindi nangungulit. Kasi mga kapatid, magpabautismo ka o hindi, wala akong pakialam. Pero as a pastor, it's my duty to teach you what to do. Pero yung decision na sa inyo pa rin. Pero mangungulit lang ako dahil yun ang tawag. Now, this is the great call. I want every person in here, sabi ni Brother Branham, that is not a Christian, come up here a minute and let me pray with you. Lay hands upon you while the Holy Spirit is on me, while the anointing is here, the token is displayed, infallible proofs. Will you keep real quiet? Move out of your seat and come up now. What is he saying? Making an invitation. Parang dalian nyo, samantalahin ninyo habang may pagkakataon, mamaya, sarado na. Di ba? Well, minsan, sabi ng isang brother, na isang kapatiran, Pastor, pagpipray ko, anong kalooban ng Panginoon? Hindi. Salita ng Diyos yan, kalooban ng Diyos yan. Now, ikaw ay magdidesisyon, hindi mo na kinakailangang mag-pray. Hindi mo kinakailangang ipag-pray yan. Kasi yung bola nasa sayo, ipapasa mo pa kay Lord yung bola. Now you have to decide. Di ba? Panginoon, anong gagawin ko? Salita na nga ng Diyos yan eh. Tinatawag ka niya, maglingkod ka sa akin, anak. Sabi niya, tapos sabi yung Panginoon, nananalangin ako, ano bang dapat? Sasabihin ni Lord, tinatawag na nga kita, salita ko na nga yan eh. Tapos ako pa magdidesisyon. Desisyon mo yan. Ikaw ang magdesisyon ng iyong eternity. See? Bakit? Because it's ending. Intercession is ending and judgment is about to begin. Okay, the token 236. I'm so grateful for you. You are the 11th hour people standing here. Just get in. I'm so glad you came. Each one of you. Remember, it was God who told you to come. Humanly, you wouldn't have done it, but God told you to do it. Habang may panahon, maglingkod sa Diyos. Amen? Mahirap maglingkod sa Diyos kapag marami ng sakit. Kaya yan lagi sinasabi ni Brother Jojo sa inyo pag nakakausap. Magbasa na. Okay? Wag nang magsaya ng oras. Sipin mo, ewan ko lang wag po kayong magagalit. Wag niyo masamain. Di ba? Tinuturuan na nga tayo sa church kung anong babasahin natin para mabasa natin ang buong Biblia sa isang taon. Ayaw niyo pa. Meron na nga tayong reading guide for you to complete Genesis to Revelation. Okay? In a very comfortable fashion. Just 4 chapters a day. 4 chapters is only 5 minutes. Sana bukas, kapag nakatapos naman tayo, gaya ng sinabi ko, Pastor, tapos na. Ginagawa ni Sister Linda yan. Okay, Sister Beng. Yung mga suki dyan sa OFA. Si Sister Grace, si Sister Eden. Sino pa? Yung iba. Kaya nilagay ni Brother Alex lahat yung summary. Magmula Lunes hanggang Sabado. Pastor, bakit walang linggo? Para kung may nalagpasan ka sa linggong yan, linggo mo basahin.
Okay. Next slide. Matthew 20 verse 8 yan. Okay. Tuloy natin yung talinaga. Sandali na lang ito. Nang dumating ang hapon, ito yung pinakamasaya, brad eh. Yung bigayan ng sweldo eh. Di ba? Ano, pag bigayan ng sweldo, alam naman ninyo yan. Lahat ng mga trabahador. Naku, masayang masaya. Sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo mga manggagawa, bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila mula sa mga huli hanggang sa mga una. Paglapit ng mga inupahan ng malapit na ang 11 oras ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. When time is no more, the reward is in his hands. May reward siyang ibibigay, which is resurrection. Pero itong reward na ito, pakinggan niyo maigi, ay nasa gitna ng intercession at saka ng judgment. Kapag bayad ka na, kumbaga, fully paid ka na ng Panginoon, diyan sa serbisyo na ipinagawa sa iyo, at kinuha ka na niya, yan ay nangangahulugan officially. Tapos na yung intercession, grabe na po yung judgment dito sa lupa. Kaya ang banal na espiritu, shall we say, praise the Lord. Okay, ito ay kumikilos sa lahat ng mga gawain, sa lahat ng iglesia, sapagkat ang pangalan ng mga tao ay nandoon sa aklat. Siya ay gumagawa ng mga kung ano-anong mga tawag dito, effort ang Panginoon upang yung maliit na agila ay hindi tingnan ng kanyang sarili bilang pangit na manok. Dahil hindi pa bukas ang selyo ng aklat ng buhay niya. Pero sa oras na makita mo ang sarili mo, hindi ka isang pangit na manok, kundi isang napakagandang agila. Ang ibig sabihin, nawala na ang tabing sa iyong mata, bukas na ang selyo, hindi lamang ng Biblia, yung selyo ng buhay mo. If there is a seal that needs to be broken, it is just the seal of the book. It is the seal of your life. The book of your life. Ginagawa ni Lord sa totoo lang, masyado tayong doctrinal kasi sa approach ng opening ng seals. Di ba? Opening ng seals, laging ihiwaga. Maganda naman yan, hiwaga ng Biblia. Yung hiwaga ng buhay mo kaya. Kaya bakit ka pinanganak sa ganyang pamilya? Bakit ka inilagay ng Diyos sa ganyang lugar? Bakit na-experience mo sa buhay mo yung ganyang hirap? Okay, bakit nagkaroon ka ng ganyang asawa? Bakit nagkaroon ka ng ganyang pamilya? Okay, unti-unti, puro tanong ka dati, pero ngayon, nabubuksan yung hiwaga ng buhay mo. Kahit nakita mo ang revelation ng seal sa Biblia, pag hindi mo naunawaan yung calling ng Diyos sa buhay mo, at bakit nangyari yung nangyari, at bakit mga kapatid, ginawa ng Diyos yung mga nangyari sa iyo, sa buhay mo, now useless yun. Kinakailangan dalawa yun. Unsealing the book, which is the Bible, and also unsealing the seal of your life. Panginoon, akala ko manok ako. Akala ko maliit na chicken. Lord, I thought I am an ugly chicken. But now I come to realize, okay, I am an eagle. Hallelujah. Okay, I can soar high on the sky. Where other birds don't dare to fly. Alam mo, kapag isang ibon, kapag sinundan niya yung agila, nagpapakamatay talaga siya. Bakit? Sasabog siya, hindi kaya ng air pressure. Hindi kaya ng tenga yung air pressure. Pero ang agila, gustong-gusto niya yung may challenge. Hallelujah, yung may pressure. Okay, doon talaga siya nabubuhay sa pressure. That made him an eagle. Okay, escape natin mga sis, Revelation 7, but rather let's go to Ezekiel 9. Ezekiel 9 verse 1, to save time. Let's move on. Let's go to the other slide now. Next, 9:1. Tingnan natin ang Ezekiel 9:10. Okay. Shall we say praise the Lord? So, ang Ezekiel 9 at saka 10 ay tungkol, mga kapatid, sa intercession. Ibig sabihin, intercession, ang Diyos mabait. Lagi siyang tumitingin doon sa pagkukulang natin. And then sabi niya, sige na nga, okay. Intercessory. Kasi palagpasin na yun, palagpasin. Okay? So, Ezekiel 9, intercession. Ezekiel 10, judgment naman.
Tingnan natin kung paano siya magkakaroon ng transition. Ezekiel 9:1. He cried also in mine ears with a loud voice, saying, cause them that charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. Behold, 6 men came from the way of the higher gate, which lieth toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with fine linen, with the writer's inkhorn by his side, and they went in and stood beside the brazen altar. Sa loob ng tabernakulo, 7 ang naroroon. 6 na merong armas para pumatay. Pag sinabi ng Biblia, may armas para pumatay, God really mean it. Pag sinabi ng Panginoon, in the day you eat the fruit thereof, thou shalt surely die, God will do it. God will give you the consequence. Kaya itong mga lalaki, okay, now they are angels actually, meron po silang weapon of destruction. Kaya lang yung 6 na anghel with weapon to destroy, merong isang lalaki doon na nakaputi. Tapos meron siyang inkhorn. Meron siyang pangmarka. Okay? At it represents, look at what verse are we in? Look at verse number 2. Okay? Yung lalaki dyan with inkhorn by his side, that's the Holy Ghost. Anong ginagawa ng Holy Ghost? Minamarkahan niya. O ito, check to. Check. Okay, patingin nga ng puso nito. Okay, check. Ayan, may binhi. Ito, may binhi. Okay, chine-checkan. Yung walang binhi, ini-X niya. X. Verse 3. And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was, tingnan niyo maigi yan, and I'll explain, to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen, which had the writer's inkhorn by his side. Yung Holy Spirit, ando doon sa gitna ng cherubim, sa Ark of the Covenant. Umangat. Ha? Kita po ninyo? Okay? Yung Espiritu Santo, yung kaluwalhatian ng Diyos, na nando doon sa most holy place, pumunta sa holy place. Pumunta sa outer court. From the inner to the outer. Anong ginagawa ng Holy Spirit? Lumalabas. Iniiwan niya yung bahay. Kasi yung ginawa niya sa Ezekiel chapter 9, yun ang gagawin niya sa ating panahon. Yung Diyos na nagbigay ng biyaya, napalapas siya from the most holy to the outer court. At pagkatapos umuwi sa langit, hindi na siya nagbalik. Diyan sa Ezekiel 9. Verse 4. And the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem. Inutusan yung Holy Spirit, yung nakaputing lalaki dito, set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for the abominations that be done in the midst thereof. Ito, may concern ba to? Kapag may problema, umiiyak ba to? Sige, markahan. Nagbubuntong hininga pa to o natutuwa kapag nagkaroon ng gulo o kaya problema o kaya corruption. Ang basis, how do you feel? What is your reaction? Ano ba yung reaction mo doon sa bagay na mali? May mga tao, Brad, kapag ang iglesia, puro division at nagkakaproblema, tuwang-tuwa. Hindi ko maubos, maisip, anong dapat ikatuwa? Di ba? Lumago yung church mo, pero galing lahat, nag-transfer lahat, galing doon sa isang simbahan. Nakakatuwa ba yun? Ang nakakatuwa, nag-grow yung church kasi may tumanggap sa Panginoon. Eh, nag-grow nga ng 50%, nag-grow ng 80%, transferi lahat. It's because of division and division. Kaya ang tinitingnan ng Panginoon yung reaction. Ang tinitingnan niya, sino nagpupuntong hininga? Okay, may bagong uso. Sino yung naiinis sa uso? May bagong palabas na naman sa TV. Sino yung galit na galit doon sa palabas sa TV? Yung mga taong nagbubuntong hininga at galit doon sa masama. Sabi ni Lord, yun, markahan mo sa kanilang noo. Okay?
Shall I go to 5? And to the others he said in mine hearing, go ye after him through the city, and smite. Oh, yung mga hindi manarkahan, hindi walang check. Yung mga walang check. Puntahan ninyo, huwag kayo magpakita ng awa. Let not your eye spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, maids and little children and women. But come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Then they begin at the ancient men which were before the house. Alam mo kung yung unang pinatay, pinaslang, na walang marka. Sa loob, mga kapatid, ng tabernakulo, mga ministro pa. Mga pari, unang pinatay, Brad. See? Pastor, sino bang pinatay dyan? Meron na bang namatay sa panahon natin ngayon? Maaring hindi physical. Maaring mga kapatid, buhay na buhay ngayon. But look at the influence. Yung influence, patay na. Di ba? Ang ibig sabihin, okay, hindi na gumagalaw. Alam mo yung patay, merong naghihingalo. May patay, mga kapatid, na, alam mo, may isang patay sa Biblia. Okay, yung anak ni Jairus' daughter, patay na yun. Pero pag titingnan mo, hawakan mo yung kamay, mainit-init pa. Hindi mo masasabi, mga kapatid, patay na maitim yung kanyang mata, hindi. Rosy cheeks pa nga, kamamatay pa lang. May patay naman kagaya kay Lazarus na umaalingasaw, bulok na talaga. Oh. May mga patay din, mga kapatid, halimbawa, kagaya nung inililibing lang sa panahon ng ating Panginoon, panahon din ni Elisha, yung isa inililibing, yung isa nakalibing, yung isa kamamatay. Pero kahit anong sitwasyon, kamamatay, mainit-init pa, nabubulok na, inililibing na, o kaya nailibing na siya, patay pa rin. May mga tao, akala mo walang nangyayari sa loob. Di ba? Nakakausap mo pa, nasa loob pa ng simbahan. Pero mga kapatid, it could be he's dead. Bakit? Pumapasok ang espiritu ng kamatayan. May mga tao, alam mo, ito, balik talaga sa dati. Dati-rating drug addict yan, binago ng Panginoon. Pero ngayon, nagda-drugs uli. Alam mo, yung buhay niya, talagang umalingasaw, mabaho na talaga. Alam na alam, obvious na obvious. Anong pagkakaiba nun? Patay na ganun, at saka yung kamamatay lang. Halimbawa, anak ni Jairo. Hindi parehas sila hindi umihinga. Maganda lang tingnan na patay yon. You can be in the church and still dead. Di ba? Ang kailangan po natin sa umagang ito, para sigurado na tayo ay buhay, mga kapatid, siguraduhin mo sa pananampalataya mo na meron kang kapuspusan ng Espiritu Santo. Without the Holy Spirit, you are dead. O isa lang kailangan natin, it's the Holy Spirit. Shall we say Amen? Hawakan mo yung anak, Brad. Ano pula-pula yung pisingi, pulang-pula yung pisingi. Kamamatay lang kasi. Pero hindi na humihinga. Okay, look at verse 7. Let me show you something. He said unto them, defile the house, fill the courts with the slain, go ye forth. And they went forth and slew in the city. 8. And it came to pass, while they were slaying them, I was left, and I fell upon my face and cried and said, Lord God, will thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem? Kita nyo, walang awa, walang habag ang Diyos sa oras na yan. Bakit, mga kapatid? Yung kahabagan, tapos na Yung panahon ng intercession, tapos na Pag tapos ng intercession, yung judgment talaga naman, hindi na po pwedeng ibalik yung kanyang habag. Anyway, let's finish the verse. Then said he unto me, in verse number 9, the iniquity of the house of Israel and Judah is exceeding great, and the land is full of blood, and the city full of perverseness. For they say, the Lord hath forsaken the earth, and the Lord saith not.
As for me also, mine eye shall not spare. Sipin mo, hindi mahabag ang kanyang mata. Neither will I have pity, but I will recompense their way upon their head. And behold, the man clothed with linen, Holy Spirit, which had the inkhorn by his side, reported the matter, saying, I have done as thou hast commanded me. Now, look, let me ask you a question. Sabay ba sila nang tumatrabaho? Yung isa nagliligtas, yung isa pumapatay. Yung isa, ang hawak ay tintiro ng manunulat. Ang hawak ng isa, inkhorn. Ballpen, parang ballpen. Kaya ang hawak ng isa ay armas para pumatay. Sabay, mga kapatid, silang gumagawa. Tapos na yung 6 na lalaking pumatay at walang awa. Okay, pero tapos na rin, mga kapatid, ang lalaking ito na nakasuot ng white linen na magmarka sa lahat ng kanyang dapat markahan. What are we saying? Is loitering angels are going to start to kill. And it starts in the church. It starts in the church. Pero bago mangyari, di ba, yung Holy Ghost, seal. Sisilyahan mo na to. Silyuhan muna natin to. Okay, mamarka. Sana markahan tayo ng Panginoon lahat, isa-isa. Wala siyang lalampasan kahit isa. Kagaya sa panahon, mga kapatid, ni Moses, di ba? Because the slaughtering angels are going to destroy them without the mark. Okay, lapit na tayong magtapos. Let's go to Ezekiel 10. Okay, verse 1. Then I looked, and behold, in the firmament that was above the head of the cherubims, there appeared over them as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne. Tingnan ninyo yung 10:1. Okay? Tingnan ninyo siya as a message believer. In the light of Revelation, okay, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ay makikita mo diyan sa Ezekiel 10:1, parang Ezekiel 8, parang Revelation 10, parang Revelation 8. Nakita dito ni Ezekiel ang head of the cherubims, merong sapphire stone, nakita niya ang trono, verse 2. He spake unto the man clothed with linen and said, Go in between the wheels, even under the cherub, fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in my sight. Ano yun? Sabi ng Panginoon sa Holy Ghost, okay, ibaba mo na yung inkhorn. Ibaba mo na sa kamay mo yung pangmarka. Ang susunod na gawin mo, kumuha ka ng apoy ng dambana. Kumuha ka ng apoy, coals of fire. At sabi niya, yun ang ilagay mo, dalhin mo yun sa gitna ng bayan. At yun nga ang ginawa. It is the casting of fire, which is the sign of judgment. Pinapakita ko lang kung ano ang pattern ng Revelation 8. The book is in the hand of the high priest, and then the censer was in the hand of the high priest with incense, and then after incense, it is with fire. At ibinuhos yung fire dito sa lupa, just like Ezekiel chapter 10. Okay. Before we end, shall we say, praise the Lord? Okay, I'm going to end with this thought. Yamang nangyayari ang Ezekiel 9 at saka Ezekiel 10 sa ating panahon, okay, ito yung panahon talaga ng fulfillment ng 22:11 at saka Revelation 8:1. Pakibigay nga, sister, yung verse na yan. Binasa na po natin yan eh. Okay, Revelation 22:11, tingnan ninyo masusi dyan sa harapan, at saka Revelation 8:1. Nung nagkaroon ng silence ang seventh seal, okay, sa 22:11, yung unjust lang yan. Yung filthy lang, mananatiling filthy. Hindi na siya magiging righteous. Bakit? It's over. Can the righteous be made unrighteous? Hindi. The righteous will remain righteous. Will the holy become unholy? No! He will remain holy. He will be holy still. Kasi pag nakapasok ka doon sa daong ni Noah, hindi ka po pwedeng lumabas. Pasok ka na, hindi po pwedeng magkapatid lumabas pa. So the book was open. Makikita natin dito, mga kapatid, na ang mighty angel from heaven, meron siyang little book sa kanyang
Kamay, ibalik natin sa verse 2 bago tayo mag-pray. Verse 2 says, I saw 7 angels which stood before God. To them were given 7 trumpets. Verse 3, another angel came and stood at the altar having a golden censer. Sabi ko sa inyo kanina, insenso yan ng high priest, di ba? Okay, from the book in his hand, it is now a censer in his hand. And there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints. Prayers, intercession for his people. Prayer. Nag-pray ba si Jesus sa'yo? Pinag-pray ka ni Jesus, kaya andyan ka sa upuan. Ang sabi niya, Ama, mananalangin ako sa kanila na aking isusugo, at sa kanila natatanggap sa mga mensahe nila. Ingatan mo sila. So we are a product of His prayer. No? Sabi niya kay Peter, sabi niya, Simon, gusto kang ligligin ni Satanas gaya ng trigo, pero wag kang mag-alala. Ipinanalangin na kita. Manghihina ka, babagsak ka, pero paglakas mo, sabi niya, tulungan mo yung mga kapatid. Strengthen thy brethren. Pag walang prayer si Jesus, wala. Tuloy-tuloy, backsliding ni Peter. Pag hindi nag-pray si Jesus din sa'yo, wala tayo sa upuan na to. Okay? Next verse natin. Is it 5? And the angel took the censer. Ibig sabihin, tapos na prayer eh. Lahat ng pinag-pray niya, tumanggap na. Lahat ng pinag-pray niya ay nasa church na. At lahat ng pinag-pray niya ay marahil sa tamang panahon, nakuha na niya. Nasa langit na. And the angel took the censer, filled it with fire, cast it into the earth. There are voices, thunderings, lightnings, earthquake. Judgment na. It's judgment. Kaya mo pa bang, patigilin ng judgment? Brad, kahit walang World War III, mahirap. Alam niyo ba kung bakit? Lahat ng yelo sa may North Pole at saka South Pole, halos lahat, mga kapatid, sa totoo lang, lusaw na. Yung dati-rati na napakalalaki mga glaciers, yung bundok na talagang natatabunan ng yelo, ngayon kalbo na, lupa na. Kausap ko ibang mga kapatid abroad, sabi nila, malamig dito sa amin, pero hindi kasing lamig nung nakaraang mga taon. At magre-resulta yan sa mas terrible na bagyo. Yung bahay hindi binabaha na. Yung mga hindi nililindol na. It is almost impossible for us to survive. Because of climate change. Climate change. No, it is not climate change. It is the wrath of God. It's the wrath of God. Don't make it scientific. Make it biblical. Climate change, scientific term yan eh. Okay, let's make it biblical. Ang tawag dyan mga kapatid ay judgment of God. It's judgment time. So tayo mga kapatid ay nandito sa panahon ng judgment. Hallelujah. Okay. It's 11:19. Last scripture natin is Jeremiah. Bilisan natin, sister. Okay, lahat ng anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord. Extend ko ng konti kasi mamimiss ko kayo sa Sunday. Okay, Jeremiah 1:1. Let's go to Jeremiah 1:1. Ayan. The words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests that were in Anathoth in the land of Benjamin. Brother Benji, dito si Brother Benji. Belated happy birthday sa iyo, ha? Grinit ka namin nung Sunday, wala ka. Okay, verse 2. To whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, in the 13th year of his reign. Verse number 3. It came also in the days of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, unto the end of the 11th year of Zedekiah, the son of Josiah, king of Judah, unto the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. What are we reading? We are reading about Jeremiah's prophecy. The king of Babylon is coming. Paparating ang Babylon. Yung hari ng Babylon ay merong plano, meron siyang bagong world order. Iko-conquer niya lahat ng bansa because Vatican is coming. Vatican will conquer all the nations and he will control, the resources of the people, yung economy ng mundo, yung politika, at ang religion ng mundo. Ang ibig sabihin, here in Jeremiah, Babylon is coming, and pag in-apply mo sa ating panahon yan, Vatican.
It's Rome is coming. Ito ang kanyang gagawin. Darating siya at magbibigay po siya, mga kapatid, ng mahirap na panahon para sa Israel. It's going to be judgment. God will use her to judge His people. Jeremiah 7:16. Mahirap unawain. Bakit may Jeremiah 7:16? Therefore, pray not thou for these people. Huwag mo na ipag-pray to. Because Babylon is coming, and Babylon is already here. And God already told Babylon, okay, Babylon, you are my exceeding great army. Mag-extract ka, mag-execute ka ng judgment against my people. Ang sabi ni Lord, neither lift up cry, nor prayer for them, neither make intercession to me, for I will not hear thee. Sabi ni Lord, huwag nyo na ipag-pray. Bakit? Sabi ni Jesus, Ama, pinagpipray ko yung mga tatanggap. Yung mga taga-sanlibutan, I do not pray for the word. I only pray for those you have given me. Yung yung suuban, wala nang lamang insenso, apoy na. Panginoon, kawawa naman si Brad, kawawa naman si Sis, kawawa naman yung kaibigan ko. Paano ka magpipray? Para mag-intercede. Wala nang insenso, ubos na yung insenso. Apoy na ang laman, mga kapatid, ng suuban. Darating ang panahon, ganyan ang sitwasyon. Kaya sabi ni Jesus, sabi niya, Lord, I cannot pray for others. Sabi ni John, let us not pray for them. Because that sickness is unto death. May mga pwedeng ipag-pray, may mga bagay na hindi ipag-pray. Noong 1963, nakita niya ang impyerno na sa lupa. Noong 1964, nakita niya ang Miss USA sumasayaw ng rock and roll going down to hell. Di ba? At ang sabi ng prophet, noong 1956, hindi ko nga pinagpipray ang Amerika. Noong 1957, ang sabi niya, hindi na siya po pwedeng i-redeem. And then ang sabi niya, wala nang revival as a nation because the world is again falling apart. Bakit? We are now in this junction of time. Beginning of judgment and ending of intercession. Kaya pati prayer mo, kaunti intercession na lang eh. Ang dami mo nang siniran, stop mo. Don't waste your time. Baka naman, mga kapatid, dito din sa kabila, baka yan na lang yung pagong. Hindi po pwede, ito lang titingnan mo na pagong. Pag hindi siya pagong, dito sa kabila, it's almost over. Okay, let us look at 17, sister. Seest thou not that they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, but that they may provoke me to anger. Sabi niya, huwag mo na pag-pray. Tigas ng ulo ng mga tao na yan. Now, they are always involved in idolatry. They are always involved in idolatry. Hindi naman sa sinasabi natin, mga kapatid, na hindi na pwede magbago ang tao. Ang ating point sa umagang ito, it's manifestation. It's manifesting time. Kung ano yung pagkakabinhi mo, yun ang ating minamanifest. Kaya nga andyan ka because you manifest God's seed. Tuloy natin para maging mabilis. 19. Do they provoke me to anger? Said the Lord, do they not provoke themselves to the confusion of their own faces? Therefore, thus saith the Lord God, behold, mine anger and my fury shall be poured out upon this place, upon man, upon beast, upon the trees of the field, upon the fruit of the ground. It shall burn and shall not be quenched. The earth will be smitten with a curse. Ang Diyos ba galit? Yes, pag ang Diyos galit, galit. Verse 21, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, put your burnt offerings unto your sacrifices and eat flesh. I speak not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt,
concerning burnt offerings or sacrifices. 23. Binabasa lang natin. We are about to close. But this thing commanded I them, saying, Obey my voice, I will be your God. Ye shall be my people. Walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. But they hearken not. Ayaw makinig. Nor incline their ear. But walk in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward and not forward. We are supposed to be better, not to be worse. Isipin mo, mga kapatid, sa totoo lang, may mga Christian na ayos ang kanilang sitwasyon 30 years ago. It's 30 years past. Dapat, mga kapatid, grabing improvement. Pero as time passes by, ang nangyayari, nagdi-deteriorate yung faith. Sa totoo lang, maganda pa yung noon eh. Kahit sa ang church, no, ang simbahan, walang gaanong gamit. Yung bungi-bungi ang kulay ng upuan. Green yung isa, itim yung isa, puti yung isa. When we are uncomfortable. Kapag ang iglesia, mga kapatid, ay nag-uumpisa, house church pa nga lang, mas sweet. Kung naging mega church, mas magulo. But anyway, anong verse na yan? At tayo ay, Sister Pam, please come. Verse 25. 25. Since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt unto this day, yung mga tatay ninyo, sino ba ang tatay nila? Si Paul hanggang kay Brother Branham. I have even sent unto you all my servants, the prophets, daily rising up early and sending them. 26. Yet they hearken not unto me. Ang dami nila. Sinugo ni Lord yung fivefold ministry. Sinugo ng Panginoon yung mga evangelists. Sinugo ng Panginoon yung ibang mga mananampalataya. Pero ang mga tao, hindi nakinig. Nor incline their ear, but harden their neck. They did worse than their fathers. 27. Therefore thou shalt speak all these words unto them, but they will not hearken to thee. Thou shalt also call unto them, but they will not answer thee. Brother Branham knew his message will be rejected. You know why? Because it was prophesied to be rejected. Because the age is prophesied to be blind. 28. But thou shalt say unto them, This is a nation that obeyeth not the voice of the Lord their God, nor receiveth correction. Truth is perished and is cut off from their mouth. Tingnan niyo yung verse 29. Cut off thine hair, O Jerusalem, and cast it away. Take up a lamentation on high places, for the Lord hath rejected and forsaken the generation of his wrath. Sabi ni Lord, it's best for you to cut off your hair because you are not in submission to me. Sabi ng Panginoon, haba ng buhok mo, hindi ka naman sumusunod sa akin. Now, the Lord was telling them, okay, cut off your hair. It's useless because you don't obey me. Long hair and cut hair is a sign of submission. And they are God's, we are God's wife, in covenant relationship with Him. See? Okay. 33. And the carcasses of these people shall be meat for the fowls of the heaven, and for the beasts of the earth, and none shall fray them away. Then will I cause to cease from the cities of Judah, and from the streets of Jerusalem, the voice of mirth, the voice of gladness, the voice of the bridegroom, and the voice of the bride, for the land shall be desolate. Ang ibig sabihin, it's judgment time. Isang araw, walang service dito. Siguro, kasi wala na tayo dito. O kaya, baka isinara ng Antikristo. O kaya siguro, we are displaced. Perhaps because of an earthquake, perhaps because of hindi natin alam. Perhaps kung ano mga untoward incident. No? Pero tandaan natin, kapag anak ka ng Diyos, ano man ang mangyari sa lupa, maghiwa-hiwalay man ang bawat isa sa atin, yung ating pananampalataya hindi magmamaliw, hindi magbabago, sapagkat ang salita ng Diyos ay nasa puso nating lahat. We are reflecting the Word. Diba? At alam natin, yung ating panahon na kinabibilangan, panahon to ng emergency.
Ito ay panahon na kinakailangan maging busy sa affair natin. At ang affair na yan ay walang iba kundi ang ating relasyon sa Diyos. Huwag tayong maging busy sa mga bagay na hindi dapat gaanong pagbisihan. Okay, maging busy tayo mga kapatid sa ating relasyon sa Diyos. Sapagkat isang araw, mga kapatid, iiwan natin lahat ng mga bagay dito. Ganun pa man, we hope, brothers and sisters, at the right time, when we are about to leave the earth, lahat ng mga anak ng Diyos ay masumpungan ng Panginoon na tapat. Malinis yung damit pangkasal. Nakasuot. Nakasuot ng sapatos. Hawak-hawak yung tungkod habang kumakain. Because anytime now, we are going to leave this earth. At ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Kapag umalis kayo, walang asong tatahol. That's what God was telling them. 2 milyon na tao, Brad, paalis ng Egypt. Pero wala kahit isang aso sa Egypt na tumahol. It is going to be a secret. We are going to leave this earth one day. Hindi nila alam kung anong nangyari. You are going to your portion. It's 2024 now. This is the first service. I'm glad you made it to be here this morning. At salamat sa Diyos. Sana ay magtuloy-tuloy yung ating paglilingkod. I encourage you, brothers and sisters, panghawakan natin ang salita ng ating Panginoon. Malapit nang magtapos ang biyaya. Kung hindi, tapos na. At kung sakasakali, ganyan na lang katiting. Ganyan na lang katiting. Mga kapatid, and it's finally over. Una, salamat kasi nakapasok ka. At pasalamat tayo kung sakasakali may makapasok pa ng mga mahal natin sa buhay. Tumayo tayong lahat.